Yo, what's up guys? Kumusta? Wala nang intro. Present na natin tong ating unang mga bearded dragons. Ayan sila guys. Oops, nagtinginan pa sila oh. Tataka sila kung anong nangyayari ngayon sa kanila. Nasa loob sila ng isang box. Pero nung dumating sila guys ay naka-tupperware sila, magkahiwalay. Eto, oh, active to isang to ah. Active ah. Parang may nakikita siyang gusto niyang pagtripan ah. Eto guys ay isang female. Maliit pa siya. Etong dalawang to guys ay magkapatid pero magkaibang clutch. Tama ba? Basta same na parents pero magkaibang clutch sila. Ito naman guys eh male ito. Napakalusog ng male oh. Laki ng tiyan oh. Botchog. Close up natin ikaw. O, diba? Astig guys. So, bagay na bagay dito sa ating kapaligiran. Galing ito kay This Spike Exotics. May kasamang pouch guys. Diyan nga muna kayo sa baba. Diyan ka. Walang tatakbo ha. Walang tatakbo. Kakasabi na walang tatakbo ha. Tika dito. Medyo active ka. Diyan ka lang. Diyan ka lang din. Kakasabi na walang tatakbo eh. Sakno mo yung kuya mo. Diyan lang kayo ha. Okay, so treated like a villain. Salamat This Spike Exotics. So may kasapang stickers. Tsaka ganda ng lagayan guys. So may mga papel yan. Speaking of papel guys, singit ko lang. Ito yung papel ng ating dalawang bearded dragons. Ito yung tinatawag na LTP o Local Transport Permit. Kailangan ng LTP kapag yung source o yung donor or seller at yung buyer ay magkaibang lugar. Kunwari ako taga Pangasinan tapos yung kukunan ko ng pets ay taga NCR. Kailangan ko ng LTP. So ayun guys, bearded dragon live. Yan, 2 heads. Tapos yung deed of sale eh nasa likod. So ayun, kailangan mo yun kapag pupunta ka ng DNR. LTP, yan, deed of sale or deed of donation. Kung may OR yun, pagkita mo yung official receipt. So ayun guys, dililiver sa atin to ng butihin nating bagong kaibigan. Eto sila guys. Salamat mga tol. Hindi pa ako expert sa mga BDs guys. Pero pagkakaalam ko ang mga BDs, lalo kapag male to male, hindi pwedeng pagsamahin. Kaya take note guys ha. Etong dalawang toy, separate enclosure sila. Yan, pero mabait sila sa isa't isa guys. Tingin kayo sa camera. Tingin kayo sa camera. Uy, dito. Bago sila dumating eh, nag-setup na ako ng mga enclosures nila. Simpleng setup lang guys. Yung madaling i-maintain muna. Hindi muna ako gamit ng mga substrate kasi hindi pa naman tayo ganun ka-export. Baka maling substrate may lagay ko. Dito muna kayo sa box habang sinesetapan natin tong enclosures nyo. Chill muna kayo dyan dalawa. Ha? Sarap ng hangin dito sa likod ngayon. Nasa farm. Kulit mo din eh no? Mamaya kakain kayo mamaya. Gustong mag outdoor guys. Dyan muna kayo. Let's open sesame. Kung may mali ako eh, paki-comment lang guys or PM nyo ako. Kaya nang bahala para matuto din ako guys. Pwede nyo akong i-bash, syempre. That's normal. Normal sa mga tao ang nagbabash. Ito, unpacking tayo. Let's see kung anong meron dito guys. Ayan. Newspaper ang gamit ko na bedding nila. Umorder na ako sa Shopee ng bundle na newspaper para mas nakakatipid tayo kahit papano. Kasi sa hobby natin eh medyo magastos ang reptile keeping. Magastos pero rewarding guys. Yan. Safety ko muna itong blade natin at baka tayo masukat. Yan. Okay, ang balita ngayon, walang balita. Hindi ko mabasa. Mga lumang Japanese newspaper ito guys. Ang laki pala ng ano no, newspaper ng Japanese ano. Lapad oh, laki oh. Lalaki lang natin ito dito guys. Ganyan lang. Ito guys, ang pinaka-safe na gamitin na bedding ng mga bearded dragons kapag hindi kayo sigurado. Newspapers or paper towels guys, kasi pag maling substrate ang nilagay nyo, magkukos ng impaction sa mga bearded dragons yun. Next, itong mga retasong tiles na napulot ko sa Gedli. Papatong ko lang dito para hindi nagagalaw yung newspaper. At the same time guys, yung bearded dragons, pwede niyang i-pile yung kanilang nails dito sa tiles. Diyan guys. Ito ay kinapako-pako na to guys. Walang nakakasukat dito sa bearded dragon. Safe na gamitin to. Kung tiles lahat guys, pwede. Tiles lahat, pwede. Ako, isa lang para madaling i-maintain. Lahat ng nila lang guys, kailangan ng hide. So para sa hide ng mga BDs natin, bumili ako ng Y-shape na PVC pipe na napakatikas, napakatibay. Tapos sa loob guys, nalinisan na sa loob ito.
Wala siyang mga sharp na edges, kaya safe to guys. So dito lang sila. Diyan lang. Ganyan lang guys. Yan. Pwede ko naman i-secure ito gamit ang cable tie. Butasan lang dito tsaka dito, tapos isip ng cable tie. Pero kahit nga ito guys, okay na to. Sakto lang yung bigat niya. Tapos yung basking spot ang kulang dito. Sa basking spot, ang gagamitin ko eto. Huwag nyo akong pagtatawanan guys. Okay. So, originally guys, ang plano ko sana ganito lang. Ganyan lang guys. Napakasimple. O, diba? Ito yung basking spot nila. Oh. Dito siya tatambay. Tapos dito yung heat lamp. Medyo may kamahalan na itong mga ganito compared sa ganito. Ito regalo sa akin ng kaibigan kong nasa UK. Tol Nino, kumusta ka na? Pagparamdam ka, pumutot ka. Joke lang. Tapos ito, mas mura ito guys. Ganyan lang oh. Basking spot na yan oh. Oh, diba? Parang baduy tingnan ng setup ko. Yung BD, lalabas dito, gagapang dito. Ganun oh. Sakit dito. Tapos dito mag-chill lang ganyan no. Tapos yung heat lamp na ganyan nakatapat sa kanya. Baka pwedeng i-fold tong side ng sombrero. Subukan natin siksik tong cable tie dito. Dito. Parang natatahi guys. Diyan guys. Yung. So eto na guys yung nagawa kong basking spot nila. Ipapastand ko to dito. So kailangan ko siyang i-secure dito. Putasan natin. Tapos yung mga nahulog na plastic, alisin natin. Tusok lang natin to guys dito. Ganyan lang oh. Yun, tuloy lang natin to ng blade. Grabe guys oh. Ready na yung enclosure nila guys. Okay na yan. Palag na yan, sabi ni boss. So check na natin sila guys. Hala. Nawawala sila guys ah. Hala, nasan sila? Kumain lang ako saglit guys. Pagbalik ko wala na sila. Ano yung nandito guys? Ayun. Andito lang pala kayo eh. Nagpapaaraw lang pala kayo eh. Nagchichill lang muna sila dito. Yan. Ang mga BD guys nagsusok din sila. Pero hindi palagi. Kasi nga mas sanay sila sa dry na environment sa Australia. Desert type. Kaya hindi palagi ang pag-soak nila. Chill na chill sila oh. Tips lang guys, kapag ganitong soaking yung BDs nyo sa open space na walang takip, bantayan nyo kasi may mga pusang pagala-gala, patay ang BDs nyo. Kaya pwede nyo sabayan ng pagkakape habang sila'y nag-chill sa kanilang maliit na batsa ba yun ng planggana. Basta yun. Okay, playtime is over. That's enough. So, etong female dito siya. Let's open sesame. Iyon. Sa mga datihan dyan sa SPTV, alam nyo naman guys na mahilig akong mag-names ng ating mga alaga. Pangalanan natin sila guys. I-comment nyo yung pangalan ng isang to. Female ito. Leatherback silang dalawa. Ayan, ang ating female. Leatherback na hypo, het trans, possible het widths. Female. Dito siya. Diyan siya magbabas. Pag nasa loob na siya ng ating exotic tambayan. Tapos itong male, buksan ko muna itong isa. Guys, ayan guys, lumiwanag na. Ito yung ating male. Ayan, pangalanan nyo to guys, no, para astig. Comment yung name suggestions nyo. Diyan ka na. Ayan no. Bagay na bagay ah. Harap ka dyan. Ayan no. Astig guys. Bagay sa kanila itong kanilang setup nila. Ang mga bearded dragons parang semi-arboreal din. Kaya dapat meron silang naakyatan din. Ganyan guys. Ito ang dahilan kung bakit lightweight ang kanilang setup. Madaling bitbitin at ilipat sa maaraw na lugar. Yung saktong may araw lang. Hindi masyadong mainit. Sa ngayon kasi guys, nagsisimula pa lang tayo. Kaya wala pa tayong setup sa outdoor kung saan sila magpapaaraw. So kung ano yung in-close sa indoor, yun din muna ang in-close sa outdoor. Kaya ganyan na muna guys. Simple lang muna.
Yan ang maganda para iwas metabolic bone disease. Araw talaga guys. Tapos kapag indoor sila guys, ganito ang setup nila. May UVB, may heat lamp para sa kanilang basking spot. Ayan guys, chill na chill siya. Dito guys, mainit to. Ayan, kaya metal na screen mesh. Hindi daw po pwede itong ganitong plastic na screen mesh, baka malusaw daw. Kaya kailangan kong palitan to. Yung isa, nasa baba na siya. Mukhang gutom tong isang to. Ayan, so simpleng setup lang guys. Ganyan lang. May basking area, hide nila. May tiles na pwede nilang ng kuko nila. Tapos yung bedding, dyaryo lang, madaling linisan. Pag outdoor sila guys, ang pinipili kong area yung ganito. Yung may lilim na may puno. Tapos yung mga spot ng araw. Kasi pag nasa pure na araw sila guys, baka ma-heat stroke sila. Mabilad, masobran sa init, madets din, ano. Good morning guys. So eto, yung mga bago nating alaga. Wala pang ngalan, pero yan. Nag-iwan ako ng mulberry. Kumain din sila ng dubya kahapon. So sinasanay ko rin sila sa gulay-gulay, sa mga dahon-dahon para balance ang diet. Marami pa akong hindi natatakal guys about sa care ng bearded dragon, pero matatakal natin yun as we go on sa mga adventure natin, sa mga bearded dragons natin. Hindi ako masyadong nag-rely sa mga lights na to guys. Kung magandang panahon, outdoor sila. Yan guys, napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Tapos nandito sila. Yan. Mamaya-maya medyo malilim na dito. Hindi ko sila sinasagad dito kasi matagal masyado yung exposure ng araw dito. Kapag napabayaan natin, baka mag-overheat sila. So dito sakto lang guys dito. Ayan. Kahit maghapon sila dito, saktong-sakto sila dito. Mamaya-maya spot ng sunrise na lang dito. Spot na lang. So goods na goods tong pwesto na to para sa kanila kapag outdoor, para mas healthy sila. So ayun guys, hanggang dito na lang muna. Magandang umaga ulit guys. Kain muna tayo, breakfast. Salamat guys at chill lang tayo lagi dito sa Schizopelma, Philippines. Yeah.